Magandang hapon mga kababayan. Nakikinig kayo dito sa Radyo Migrante. Nag-e-air siya sa Vibe 105.5 FM tuwing linggo from 1 to 2 p.m. At ako si Waynes, ang inyong host. At nandito tayo actually sa may tinatawag na Little Manila. Sa pagitan nito ng Bathurst and Wilson intersection. Pasensya na sa naririnig yung ambulansya. Ay, pulis pala yun. Kasi nga, nandito tayo. It's our first time doing something like this na nagre-record tayo sa may labas. At parang almost live na rin tayo, no? Kasi today, ngayong umaga ay actually, it's June 16 ng mga 9 a.m. So, e-ere itong recording na ito mamayang 1 p.m. So, bibilisan natin yung pag-edit para ready na siya by 1 p.m. So, meron din tayong kasama mamaya. Medyo na-traffic siya dahil nga sa TTC, no? Alam naman natin, ang public transit kapag linggo, kapag weekend, hindi siya pareho. Iba yung schedule niya, mas kakaunti rin yung bus na available. So, sasama siya sa atin mamaya at makikiusap tayo, no? Mag-interview tayo sa mga kababayan natin na nandito sa Little Manila. At tatanungin lang natin sila kung ano ba yung anong masasabi nila, no, para sa Filipino Heritage Month, paano nila ito sineselebrate or paano nila pinapaalala sa sarili nila yung kulturang Pilipino or paano nila pinapaalala sa kanilang mga anak na marahil dito na lumaki o dito pinanganak. So, maraming kwentuhan, exciting, at sisimulan na lang muna natin habang iniintay natin siya. Siyempre, simulan na natin sa ating balita, no? So, syempre, baka narinig nyo na rin ito, itong Bagong Pilipinas na kantang gustong gawing mandatory na kantahin sa mga sa mga flag ceremonies, no? Sa mga ahensya ng gobyerno, sa mga state-run na mga industriya at saka sa mga paaralan. At narinig natin yan nito lang, I think, the past week, no? Kasi yung memorandum, itong Memorandum Circular number 52, pinirmahan noong June 4 ni Executive Secretary Lucas Bersamin on behalf of the President. Ang layunin daw nitong executive order na ito ay, ang layunin daw nitong, Memorandum Circular number 52 ay idagdag pa ang mga prinsipyo ng Bagong Pilipinas na tatak ng pamamahala at pamumuno sa mga Pilipino. Ayan daw ang layunin. At itong Bagong Pilipinas, kung maalala nyo, actually, ginamit itong kanta noong last year, July 2023. Tama? Yun ang ginawang parang branding, no, ng Uniteam. So, ito yung sila Marcos Jr., presidency, tsaka si President at tsaka si Vice President Sara Duterte. So, yung Uniteam brand nila. Ngayon, meron niyang parang inuutos si Pangulong Marcos Jr. na gawin itong mandatory sa flag ceremonies. At parang isa sa mga reaksyon, no, sa mga common na reaksyon ng taong bayan dito is reminiscent siya na itong bagong lipunan na or new society na kanta naman na nirelease na at mandatory na kinakanta sa mga paaralan noong panahon ng tatay ni Marcos Jr., yung tatay niyang diktatorya si Marcos Sr. Nitong nung panahon ng martial law. So, isa yan sa mga naging alert, no? Alerto sa mga taong bayan, bakit ito nagiging mandatory? Mga tanong nila, no? Kailangan ba na maging mandatory ito, idagdag pa sa lupang hinirang? Hindi pa ba sapat yung lupang hinirang ang ating pambansang awit? Hindi pa ba sapat yung ating panatang makabayan para sa ating lipunan, para i-evoke, no, yung ating nationalismo? So, para sa inyo, mga tagapakinig, napakinggan nyo na ba yung Bagong Pilipinas song? Nabasa nyo na ba yung lyrics? At saka,
Ano ba sa tingin nyo? Dapat bang maging mandatory ito na kantahin sa mga flag ceremonies? Kailangan ba siya? Ayan yung mga dapat na itanong. At bakit? Bakit ito ginagawang mandatory? Ano yung purpose niya? Ano yung ninanais nilang gampanan nito? So, tignan lang natin ng mabilisan, no? Itong lyrics ng Panahon ng Pagbabago. Hindi natin siya patutugtugin. Pero, titignan natin yung lyrics niya. Kung gusto nyong pakinggan, yung kanta, Google nyo na lang siya sa YouTube, no? Hanapin nyo na lang siya doon. Sorry kung tumitingin ako sa kaliwa kasi nandyan yung timer. So, para bantayan ko lang yung oras din. So, ito yung una, no? Unang-unang lyrics right at the start. Ito yung ang mga salita. Panahon na ng pagbabago dahil sa ito ay kinakailangan. Kailangan ba ng pagbabago ng ating bansa? So, yun yung tanong ko rin sa inyo, no? Sa inyong palagay, sa kondisyon ng inyong buhay, sa kondisyon ng inyong trabaho, kailangan ba ng pagbabago ng Pilipinas? Sa tingin ko, oo. At sa tingin ko, marami rin sa atin na magsasabi nan kasi, lagamak ang korupsyon sa Pilipinas. Kahit sinong Pilipinong tanongin mo, alam nila yan, hindi nila yan i-deny. Dahil ganun talaga ingrained yung corruption sa gobyerno. So, may mga kailangan baguhin. Tama. Maraming naghihirap. Oo. Maraming kabataan ang napipilitang hindi makapagtapos, magsimula ng magtrabaho dahil sa hirap ng buhay. Kailangan bang baguhin yun? Oo. Maraming mga Pilipino ang sapilitang kinakailangang magtrabaho sa ibang bansa. Iiwan nila yung kanilang mga pamilya. Iiwan nila yung kanilang mga mahal sa buhay. Mapapalayo sila sa kanilang komunidad, sa kanilang inang bayan para lang takasan yung kahirapan sa Pilipinas. Para yung pamilya nila, hopefully, yun yung pangarap di ba? Na matakasan nila yung kahirapan sa Pilipinas. So yung mga ganong paghihirap na kinakaharap ng ating mga kababayan, dapat ba yung baguhin? Oo. Ano pa? Napakarami. Maraming mga magsasaka ang walang sariling lupa. Dapat ba yung baguhin? Oo. At maraming mga manggagawa ang naaabuso sa kanilang paggawa, no? Ang sahod nila hindi sapat para mamuhay ng maayos sa Pilipinas. Dapat ba yung baguhin? Oo. Maraming korupsyon, yung likas yaman ng Pilipinas hindi nararamdaman ng mga Pilipino mismo. Napakaraming dayuhan ang may control sa mga negosyo sa Pilipinas, sa mga yamang lupa ng Pilipinas. Dapat ba yung baguhin? Oo. So, umpisa pa lang, no? Nilatag na merong kailangan baguhin sa Pilipinas. I wish na nabanggit siya dito kung ano yung mga kailangan baguhin para nasa same page tayo, no? Naintindihan natin lahat kung anong kailangan baguhin. Pero dito ang hindi siya klaro. Sinabi lang na panahon na ng pagbabago dahil sa ito ay kinakailangan. Pero mamaya, actually, meron tayong mga kantang pakikinggan. Handog na sa inyo na sila talagang i-explain nila at ililista nila kung ano yung mga pagbabagong kailangan gawin. Kung ano ba yung kalagayan ngayon ng Pilipinas. So, yun yung unang pagpasok nitong kanta. Yung bandang gitna, sinasabi dito na panahon na ng pagbabago at iayos ang mga dapat ayusin. Again, nilista natin yung mga kailangang kung bakit kailangan ng pagbabago. Ngayon naman sinasabing ayusin ang mga dapat ayusin. Pero hindi rin klaro sa kanta kung paano mo aayusin, ano yung aayusin. Sabi lang na may dapat ayusin. Again, mamaya yung kantang mga pakikinggan natin, in comparison, no?
ilalatag niya kung ano yung mga dapat ayusin at kung paano natin yung gagawin. So, ayun na lang din. At bandang huli, we say like 3/4 sa kanta. Nakalagay, panahon na ng pagbabago, tangkilikin natin ang sariling atin at tama lang na ugaliin kaysa sa iba sa atin ang unahin. O, 'di ba? So, meron siyang acknowledgement na merong mga nakakaranas ng pribilehiyo sa ating society at na merong ugaling malakolonyal, no? Kasi sabi nga dito, tangkilikin natin yung sarili natin, yung Filipino-made, Filipino, mga negosyo, no? So, meron siyang yun nga, pag-acknowledge na yung current, yung kasalukuyang Pilipinas ay mas nagtatangkilik ng mga gawaing dayuhan na merong mga iilan na inuuna. Pero hindi siya klaro, again, doon sa kanta, no? Merong mga inuuna, pero hindi sinabi kung sino. Again, yung mapakinggan natin mamaya, mas klaro yan patungkol doon. So, yun yung una nating segment today. Sana na may natutunan kayong bago at i-share nyo sa amin kung ano ba yung tingin nyo sa kantang Bagong Pilipinas. At kung sa tingin nyo ba, dapat talaga itong gawing mandatory sa mga flag ceremonies. Ayun. Sige. Maraming salamat. Ngayong araw ay nandito tayo ngayon sa Potter Street along Little Manila dito sa Toronto, Canada. So nag-interview tayo ng ilang mga Pilipino dito at tinanong natin kung ano ang kanilang mga ginagawa para alalahanin ang Pilipinas. Pakinggan natin ang kanilang mga sagot. Hello po, ano po yung pangalan nyo? Kahit palayaw po. Ako si Jeff. Yeah. Tagasan po kayo sa Pilipinas? Sa Caloocan. Caloocan. Ilang taon na po kayo dito sa Canada? Bali, 15 years na. Tagal na po Yeah. 15 years. Tagal yun. Kahit na nandito po tayo sa Canada, paano nyo po inaalala yung Pilipinas? Well, siyempre, kahit na nandito tayo sa Canada, siyempre, wag pa rin natin kalimutan yung ating bansa, di ba? Kahit nandito tayo, malayo tayo sa Pilipinas, marami tayong mga paraan para gunatain natin, especially yung Independence Day. Kasi nga, mostly ng mga Pilipino, yung mga pinanganak na rito especially, nakakalimutan nila yung ating kultura, yung ating yung mga ninuno natin, di ba? So mahalaga pa rin kahit na nandito tayo, kahit Canadian o dito pa rin tayo pinanganak, is dapat nating gunitain para wag nating kalimutan ang ating bayan. Okay? Yan. Ano po yung mga paborito nyong comfort foods? Filipino comfort food? Siyempre yung mga nami-miss natin, pwede naman din nating makain yung mga nami-miss natin. Oo, 'di ba? Nagki-craving tayo sa mga di ba? Balot. Yeah. No. Hindi ako makain ng balot. Yeah, yung mga street food. Yan. Meron pa rin namang mga available dito na pwede mabili. Ano po yung mga advice nyo sa mga kapwa Pilipino dito sa Canada? Advice natin, syempre lagi nating alalahanan yung bansa natin. Yun lang, saka mahalin natin. Saka syempre, kahit na marami opportunity sa Canada, wag nating kalimutan na tumulong pa rin tayo. Especially sa mga family natin na naiwan sa Pilipinas. Saka syempre, i-guide natin sila kung ano yung mga opportunity dapat i-share din natin sa kanila. Yeah. Maraming salamat welcome. Marami po kaming natutunan sa mga sinabi. Sa TikTok. Ay, ano pong nyo? Pangalan nyo po ulit? Ano po ulit pangalan? Sa YouTube tsaka sa Facebook page. At ngayon naman, pakinggan natin yung isang clip from the Independence Day concert na ginanap noong June 12, 2022. So, 2 years ago. Pero napakaganda nung clip, kaya pakikinggan natin siya together. Ang pangalan nung concert na ito is Bayang Pinapangarap, mga awitin sa pagdiriwang ng ating kasarinlan, at ginanap siya sa Metropolitan Theater sa Pilipinas. So, please enjoy!
namumulat. Ang totoo'y nakikita na, pumipikit ka ba? Kailan pa? Kapag wala ka nang magagawa, kapag wala ka nang ibubuga. O bayan ko, kailan ka matututo? Sadyang ikaw ang kalaban mo, ikaw rin ang susubok. Ngunit kailan, kapag wala ka nang magagawa, kapag wala ka nang ibubuga. O bayan ko, kailan ka tatayo? Kay rami ng dugong inalay sa'yo. O bayan ko, ang oras ay malapit na maubos. Bangon na, bumangon bayan ko. Ngunit kailan, kapag wala ka nang magagawa, kapag wala ka nang ibubuga. O bayan ko, kailan ka tatayo? Kay rami ng dugong inalay sa'yo. O bayan ko, ang oras ay malapit nang maubos. Bangon na, o bangon bayan ko. Kung magsasama-sama, dinig na sabay-sabay, susulong na, sunod na. O bayan ko, kailan ka tatayo? Kay rami ang dugong inalay sa'yo. O bayan ko, ang oras ay malapit na maubos. Bayan ko, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mo bumaw. May ilag ang tula at awit sa pagkayang minamahal. Ang isang kawataw at mo'y tagumpay na naririnig. Ang bituin at araw niya kailan pagay di maglilinig. Lupa ng araw ng ating pagsita, umalalangin sa Ameriko. Aking ligaya naman ay makakapit ang mga meron dahil sa'yo. Nakikinig po kayo sa Radyo Migrante ng Vibe 105.5 FM. Magbabalik po kami after the break, so huwag kayong aalis mga kababayan. Hello mga kababayan! Welcome back sa ating second part ng episode natin for today. Again, no, nasa Little Manila, dito sa may corner ng Bathurst and Wilson. At ito yung bisita natin na minensyon ko kanina. Sige. Hello, ako nga pala si Kate, bagong host ng Radyo Migrante. Ayun, welcome Kate.
Magkape tayo mamaya. Actually, baka kumuha kami ng lunch din dito. Ang daming Filipino restaurant dito, no? Nakakamiss nga yung Pilipinas. Nung bumiyahe ako dito, ang daming mga Pilipino at ang daming mga businesses ng mga Pilipino dito sa ating local area sa Butters na pwede nating suportahan at ipapakita rin namin sa inyo sa ibang mga videos, ang ilang mga pagkain o yung ibang mga communities dito sa Butter Street. Kahit tatawid ka lang, di ba? Sabi mo nga, tatawid ka lang ng street, maririnig mo na yung lengguwahe ng ating mga kababayan. Nung sumakay nga ako kanina sa bus, akala ko nasa PTEX ako kasi nga ang daming mga Pilipino. Ayun. So baka mag-stop by ulit tayo dito sa sa Little Manila dahil parang prime location siya para sa atin. So dito sa second part ng episode natin today, makikinig tayo sa 3 kanta tulad ng minention ko kanina. Tapos nandito yung lyrics sa harap namin, tapos pag-uusapan lang natin kung ano ba yung mensahe na binibigay nitong mga kanta na to, tsaka kung anong connection niya para sa atin lalo na ngayong buwan ng Filipino Heritage Month dito sa Canada. Kung maalala natin, nagsimula siya nung about 2017. Talagang merong advocacy mula sa Filipino community na kailangan natin to, ang daming Pilipino sa Canada, bakit walang Filipino Heritage Month? Actually, ang nabasa ko nga, na-approve yung Tamil Heritage Month. Tapos naisip doon ng mga Pilipino, bakit walang Filipino Heritage Month? So, merong mga petisyon na gawin siya sa September, tapos may mga petisyon mula sa ibang probinsya na gawin siya ng June. Ultimately, naging June siya kasi ang kadahilanan, yung June, dahil sa Philippine Independence Day ng June 12, June makes the most sense daw para sa Filipino Heritage Month. So ngayon, iba-ibang celebration, may mga pagsayaw, mga workshop para sa lengguaheng Pilipino. At so today, pakikinggan natin yung mga kantang nagbibigay ng, I would say ng mensaheng pagmamahal sa bayan. Yan ang trivia ni Wayne. Diba? Ang pansin ko nga dito sa Canada, dahil yung isa sa mga high school, especially nung sabi mo nga na natakdaan na Hunyo, ngayong June, ang Philippine Heritage Month dito sa Canada. So, marami sa mga communities sa loob ng eskwelahan na mga Pilipino ang nagse-celebrate nun. Nagkakaroon sila ng mga activity para alalahanin ng Pilipinas sa kultura, ganyan. Sumasayaw sila ng tinikling. Yes. At nag-aaral sila dun sa culture natin. Pero, mas malalim pa. Meron pang mas malalim na usapin o diskusyon tungkol dun sa Philippine heritage natin. At ano yung halaga niya ngayon sa mga nandito, Pilipino na nasa Canada. Oo, lalo na sa mas dumaraming nagiging diaspora o napipilitang umalis ng Pilipinas o mga pamilyang nasa ibang bansa, as in ang taas ng numbers, no? So, napaka-importanting diskusyon. So, tara, umpisahan natin para sa ating unang kanta. Ito ay pinamagatang Huwad na Kalayaan. Yung lyrics sinulat siya ni Dr. Aloysius Baez o kilala rin bilang Ochi. Isa siyang activist, scientist at environmental defender. At isa rin siya sa mga founders nung AGHAM na grupo or ang ibig sabihin ng AGHAM ay Advocates of Science and Technology for the People. Ayan. So, yung kantang to, sinulat niya ito nung political prisoner pa siya sa may Camp Crame noong June 12, 1975. So, matagal na. Matagal na. Parang martial law. Oo. Panahon ng martial law. Kaya, keep that in mind habang pinapakinggan natin siya. Pakinggan natin ang kanta na ito at suriin din natin yung mga lyrics na isinulat. Ito siya. May kalayaan ba kung bayan ay dumarating sa hirap? Yung lyrics. Kung kayamanan ay hawak ng tayuan at masa ay salam. Kung ang gagawa ay dusta at magsasaka ay inaapi. Huwag sadyang buwan ng kalayaan kung ang bayan ay ganyan. May kalayaan ba kung bayan ay may kapos sa kamay? Kung ang
katotohanan at katarungan ay ilulupi. Laksang nagtatanggol ay pinarurusahan at inuusig. Huwag sadyang tuwa ng kalayaan kung ang bayan ay ganyan. Tapos ay lagutin ka mauhay tinaas, tumindig ka kanti ng kalayaan. Hirap ay lunasan, ang api ay wakasan, ang bayan ay ipaglaban, ang bayan ay ipaglaban. Tapos ay lagutin ka mauhay tinaas, tumindig ka kanti ng kalayaan. Hirap ay lunasan, ang api ay wakasan, ang bayan ay ipaglaban, ang bayan ay ipaglaban. Ayun. Oo, ang ganda ng ano natin, ha? Perfect na perfect yung simoy ng hangin. Oo, naisip ko nga parang sound trip lang to. Talagang ito na yung bagong DJ, modern DJ. Patugtog natin, sabay tayong nakikinig, nasa may park tayo. Tapos, di ba, ang ganda ng panahon. Ang unang ko, sige, go. Sige. Pero yung kanta medyo nakakalungkot. Anong ikinalungkot niya para sa'yo? Dahil malalim yung mga salita, tsaka ano siya, malapit siya lalo na sa ating mga Pilipino dahil ramdam na ramdam natin ang kawalan ng kalayaan sa ating bayan. Ang nagustuhan kong part na doon na related din sa sinabi mo, yung second part, sabi niya may kalayaan ba kung bayan ay may gapo sa kamay. And alam natin na sinulat siya ni Dr. Baez nung political prisoner siya, na kung saan ang mga kritikal sa gobyerno ay inaaresto, nakakaharap ng mga pang-aabuso. So, nag-reflect siya dun sa kanta niya. Kasi in general, kahit na siya yung political prisoner siya, as the writer of the song, yung buong bayan at that time ay talagang sakal ng estado at that time dahil nga sa martial. Tsaka dito sa unang nabanggit niya, kung kayamanan ay hawak ng dayuhan at masa ay salat, kung manggagawa ay dusta at magsasaka ay inaapi. Parang kine-question niya dito kung tunay nga ba tayong malaya kung ito yung mga kondisyon na nangyayari sa atin. At ramdam na ramdam yan nating mga Pilipino na nandito sa ibang bansa, na puwersa ng mga ibang bansa dahil sa hirap sa Pilipinas. At dahil yun sa kawalan ng kalayaan o kawalan ng sariling industriya sa Pilipinas, kaya ang nagpapasya sa atin ay yung mga ibang bansa pa rin o yung mga taong sumakop sa atin. Kaya sinabi dito, hawak tayo ng dayuhan. Paano nga ba natin, kung i-visualize natin, hawak ng dayuhan nung panahon ng kolonyalismo? Syempre nandun sila sa bansa natin, direkta yung pagsakop nila sa atin gamit ang dahas. Pero hanggang ngayon, kung nasa Pilipinas tayo, makikita ba natin yung mga mananakop na yun? Hindi natin sila direktang nakikita, pero ramdam natin na malaki pa rin yung impluwensya ng dayuhan sa Pilipinas. At nakikita rin natin na tumataas yung presensya ng mga Amerikano, mga American bases, tapos yung panghihimasok din ng China nandyan. At yun na rin yung sinabi ni Kate na yung control sa ekonomiya ng bansa nandun pa rin. So, reflected pa rin siya. Tsaka yung pagkakalakal sa mga Pilipino na magtrabaho sa ibang bansa. Lahat yan, halo-halo. Matutuwa rin kayo dun sa susunod na kanta. Kasi, ang tanong nung first song, di ba sabi nga ni Kate, ang daming tanong nung unang kanta, malaya ba talaga tayo kung ganito yung mga kondisyon? So, sasagot itong second song. So, pakinggan natin. Ito ay Ilusyon by Musikang Bayan. Ano, kung magandang sinabi, ito ba,
ba'y mangyayari? Ano, kung taimtim ang pangako, ito ba'y magkakatotoo? Tulad ng lumipas na mga pangulo, mga talumpati, walang kasing bango, titik sa pangako, ngunit napapago. Ilusyon lang ang pagbabago, ilusyon lang ang pagbabago. Hanggat pare-pareho, mukhang nakapaligid, mga asindero't negosyanteng ganit, politikong bulok, dayong mapanghimasok, ilusyon lang ang pagbabago, ilusyon lang ang pagbabago. Ano, kung magandang sinabi, ito ba'y mangyayari? Ano, kung taimtim ang pangako, ito ba'y magkakatotoo? Hanggat sa araw-araw mayroong lumilikas, at sa iba yung dagat na buhay ay hanap. Hanggat may squatter sa sariling bayan, ilusyon lang ang pagbabago, ilusyon lang ang pagbabago. Hanggat may nagpapasasa sa Hacienda Luisita at wala pa ring lupa, mga magsasaka, korupsyong laganap, paanong magwawakas? Ilusyon lang ang pagbabago, ilusyon lang ang pagbabago. Ano, kung magandang sinabi, ito ba'y mangyayari? Ano. Ayan, natapos na natin pakinggan ang Ilusyon by Musikang Bayan. Maaari natin ito pakinggan sa Spotify. I-search lang natin ang kanilang pangalan, Musikang Bayan, Ilusyon. At yun nga, no, yung sa lyrics niya, I mean sa title pa lang, Ilusyon ang pagbabago. Tapos yung pinakinggan natin kata kanina, Bagong Pilipinas. So, talagang kina-question niya, actually hindi niya kina-question, talagang kina-challenge na yung parang sinasabing mensahe na magbabago yung Pilipinas sa ilalim ng current, ng kasalukuyang Pangulo na si Marcos Jr. So, ano yung nag-stand out para sa iyo? Pag sinabi nating ilusyon, 'di ba? Ang naiisip natin ay parang niloloko tayo. Kumbaga, niloloko tayo dun sa katotohanan. Ilusyon yung pinapakita sa atin. Ilusyon yung pagbabago na sinasabi. Kaya, bakit naging ilusyon? Kasi, ramdam natin sa realidad, lalo na sa ating mga manggagawa at sa mga kabataan at mga kapwa Pilipino natin, ramdam natin yung realidad. Kaya siya nagiging ilusyon eh. Kasi, hindi siya nagmamatch. Hindi nangyayari yung mga sinasabi. Pero ito yung dinadanas natin. Kaya sinasabi nila na, di ba, lalo na nung panahon ng eleksyon, kailan na nga ba ulit yung eleksyon? Kailan ulit siya? Ilang taon na? Ilang taon na mula nung naging presidente si Marcos Jr.? Magdadalawang taon na? Magdadalawang taon na, pero ang dami niyang pinangako nung panahon ng eleksyon. Ang mahirap sa mga pangakong to na ilusyon o kumbaga panloloko sa taong bayan, ang
lagi itong mangyayari at laging nating makikita na lagi nating maririnig yung mga mabubulaklak na mga salita na sinasabi nila. Pero lagi rin natin makikita yung mga kondisyon na parang may mali. Kaya marami sa ating mga Pilipino ang naglalakas loob na ipaglaban yung kanilang mga karapatan o yung mga tumitindig sa alam nilang tama o kumbaga singilin yung mga pinangako niya dahil pinangako mo nga eh. So kung may karapatan tayong singilin yung mga pangakong yon, lalo na at ginagamit yung kaban ng bayan. Kung talagang malaya tayo, namumuhay tayo sa sarili nating bansa, nagtatrabaho tayo ng may nakabubuhay na sahod at nakakakain ng 3 beses sa isang araw yung o higit pa ang ating mga pamilya. Actually, isa sa mga paborito kong itanong din sa mga kababayan natin dito is kung mayroong oportunidad na magkaroon ka ng trabaho sa Pilipinas na may sapat na sahod at maginhawa yung buhay mo, pipiliin mo bang manatili sa Pilipinas o pipiliin mo pa rin magtrabaho sa ibang bansa? Almost always, of course, pipiliin nilang nasa Pilipinas sila. So, dun lumalabas yung kung paanong talagang walang choice, pilitang maalis ang mga kababayan natin. Ngayon naman, dahil nga inspired ako dun sa mga sinabi mo na dito talaga sa Little Manila, ramdam mo yung at least pagkakabalik mo rin sa kulturang Pilipino. Ang huli nating kanta ay pinamagatang Bayan Kong Minamahal by Patatag. Para sa Filipino Heritage Month. Sa panahong ito, maraming nag-aaral patungkol sa tinatawag na Philippine Independence Day, na national holiday siya sa Pilipinas noong June 12. Sa mga pinag-usapan nating katotohanan, realidad ng kalagayan ng Pilipinas, nararanasan ng mga Pilipino, at pero yung araw na ito, yung ibang mga kababayan natin, ang ginagamit nila yung araw ng June 12 o yung buong buwan ng Hunyo para na rin magbigay pugay sa mga revolusyonaryong Pilipino na lumaban para sa kalayaan ng Pilipinas, laban sa mga Hapon, laban sa mga Espanyol, at laban sa mga Amerikano. At ibinabalik niya sa mga Pilipino, sa mga kabataang Pilipino, na yung pangangailangan na ipagpatuloy, na ipaglaban yung karapatan natin sa ating bansa, sa ating mga likas yaman. Dapat yung pausbungin sa atin. So, dito sa kantang Bayan Kong Minamahal,
naramdaman ko yung matagal o yung dekada at daan-daang taon na paghihirap ng bayan natin. Simula nang sinakop tayo ng mga dayuhan at magpahanggang ngayon na ramdam natin yung pagpapakasakit na dinaranas pa rin natin. Kaya pinapaalala ng kantang to na buhayin natin sa ating mga sarili yung mga revolusyonaryong mga Pilipino na lumaban din noong panahon ng kolonyalismo. Na sa katotohanan, kababayan, mayroon pa rin tayong tungkulin sa ating bayan na ipaglaban ito. Magagawa natin yan sa pamamagitan ng aktibong paglahok sa mga diskusyon o nangyayari sa ating mga komunidad at paggawa ng aksyon laban sa mapang-aping mga sistema o mga mapang-abusong mga sistema kahit na nandito tayo sa Canada. Napakagandang konklusyon mula kay Kate. At yan ang ating komento at review sa tatlong kanta. Share nyo sa amin kung ano yung comments nyo sa mga napakinggan natin together. At lastly, bago mag-end ang aming show today, ito ang community announcement or listings mga pangyayari sa ating komunidad. Sa June 30 ng 4 p.m. mayroong konsyerto at pagsamba, awitin ng bayan na mag-feature ng mga Filipino churches choirs dito sa Toronto. So kung gusto nyo pumunta, doon po yan sa may Ashbury and West United Church. Ang address ay 3180 Bathurst Street, North York, Ontario. Malapit lang yata dito sa atin. And lastly, hindi pa confirmed yung buong time, pero save the date. Sa July 22, gaganapin ang annual na People's State of the Nation Address. Malamang dito yan actually sa Bathurst and Wilson Parket. So napaka-importanting pagtitipon dahil sa araw na yan. I think it's almost at the same time ng State of the Nation Address ng Rehimeng Marcos. Pero dito sa People's State of the Nation Address, mapapakinggan natin mula sa mga mismong miyembro ng iba't ibang sektor kung ano ba talaga ang realidad at kalagayan ng mga kababayan natin sa isang taon, no, in the past year ng pamumuno ni Marcos. So, napaka-importante lalo na sa mga migrante nating kababayan dito. Ano ba talaga? Kasi may sasabihin si Marcos tungkol sa kung anong mga nagawa niya para sa mga migrante, anong kalagayan na ngayon ng mga migrante. So, napaka-importante na tayong mga miyembro ng diaspora, ng mga migranteng komunidad, magsasalita tayo kung ano ba talaga yung totoong kalagayan ng ating mga kababayan dito. Kung gusto niyong sumali sa Radyo Migrante, naghanap kami ng mga volunteers. Always welcome kayo. No experience needed. Pwede nating pag-aralan together kung ano man yung availability nyo, ano lang ang capacity nyo. Ma-appreciate namin ang kahit anong tulong. So, hanapin nyo lang kami sa social media, message nyo lang kami. Yun, sali na. At yun, so dito nagtatapos ang episode natin today. Sana na-enjoy nyo, sana marami kayong natutunan. At ipagpapatuloy natin yung usapan natin next week. Every Sunday, 1 to 2 p.m. Nandito kami, Radyo Migrante, nag-i-air sa Vibe 105.5 FM. Hanggang sa susunod mga kababayan, muli, mabuhay po kayo at mabuhay ang Bayang Pilipinas. Sayang ang minamahal ay iwan upang ang buhay sugal at makipagsapalaran. Mabuhay ka.